Magandang araw mga bata! Welcome sa ating online class. Ako si Teacher Rachel, ang inyong teacher sa Mathematics 2. Handa na ba kayong matuto? Kung ganon, simulan na natin! Ang ating paksang aralin sa araw na ito ay Mathematics 2, Week 2, Quarter 1. Mga bilang sa simbolo at salita. Most essential learning competencies. Reads and writes numbers up to 1,000 in symbols and in words. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang maunawaan ang mga bilang sa simbolo, numerals o bilang sa salita, number words hanggang 1,000. Mga bata, ang mga bilang ay mahalaga, kaya dapat marunong tayong bumasa at sumulat ng bilang sa simbolo at salita. Ngayon, upang lubos na maunawaan ninyo ang mga simbolo at salita, magbibigay ako ng mga halimbawa. Basahin at unawain mo ang mga sumusunod na bilang sa simbolo at salita. Suriin mo ang pagkakaiba nila sa ibang salitang bilang. Mga bata, sundan at suriin nyo ang mga babasahin kong bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Narito ang ilan pang mga bilang. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, at 20. Mga bata, pansinin ninyo ang mga bilang na may bilog. Sa inyong palagay, bakit kaya ito may bilog? Alamin natin kung tama ang iyong naisip. Kaya may bilog ang mga bilang na ito dahil ang mga salita na 11, 14, at 16 ay may mga gitling. Dahil ang mga salitang 1, 4, at 6 ay nagsisimula sa patinig. Ituloy natin ang pagbibilang. 21, 32, 43, 55, 65, 66, 77, 88, at 99. Narito naman ang mas malalaking bilang. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, at 1,000. Mga bata, pansinin nating muli ang mga salitang may bilog. Alam nyo ba kung bakit ito may bilog? Dahil ang salitang raan ay ginagamit kung ang sinusundang salita ay na. Kaya ang mga salitang 400, 600, at 900 ay gumagamit ng salitang raan. Mga bata, ngayong alam nyo na ang mga bilang sa simbolo at salita,
subukan naman nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Bilangin ang mga stick. Isulat ang katumbas na salitang bilang sa iyong kwaderno. Narito ang una. Pagmasdang mabuti ang larawan. Bibigyan ko kayo ng oras magsagot at pagkatapos ay sasabihin ko ang sagot. Tapos na ba mga bata? Ngayon, ang tamang sagot ay tama, 34. Magaling. Narito naman ang sumunod. Muling pagmasdan ang larawan. Narito naman ang tamang sagot. Tama ba ang iyong sagot? Mahusay! Narito ang sumunod na halimbawa. Pagmasdang mabuti ang larawan. Sagutan. Ngayon, ano ang iyong sagot? Tama, 400. Sumunod, pagmasdang mabuti ang larawan. Ang sagot ay 225. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Punan ang talaan sa ibaba upang makumpleto ang simbolo ng bilang at bilang sa salita. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Sa kaliwang bahagi, isusulat mo ang simbolo ng bilang o numerals. At sa kanang bahagi naman, isusulat mo ang bilang sa salita o number words. Simulan natin sa 145. Ano kaya ang bilang sa salita nito? Ang sagot ay 145. Tama ba ang iyong sagot? Magaling! Ngayon naman, 438. Ano kaya ang simbolo ng bilang ito? Apat na 438. Ganito rin ba ang iyong sagot? Mahusay! Sumunod naman, 857. Ano naman kaya ang bilang sa salita nito? ₱857. Ganyan din ba ang sayo? Tama! Sumunod naman, 279. Ang sagot ay 279. Ganyan din ba ang iyong sagot? Magaling! At panghuli, 660. Ano kaya ang bilang sa salita nito? Anim na po. Tama! Magaling mga bata! At para sa ating huling gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin ang mga tanong sa ibaba. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una,
Paano isulat ang bilang na 12 sa salita o number words? A. 12, B. 12, C. 12. Ang sagot ay B. 12. Magaling! Sumunod naman, paano isulat ang bilang na 18 sa salita o number words? A. 18, B. 18, C. 18. Ang sagot ay A. 18. Tama! Para sa ikatlong bilang, paano isulat ang bilang na 19 sa bilang sa salita o number words? A. 19, B. 19, C. 19. Ang tamang sagot ay C. 19. Pang-apat, paano isulat sa simbolo ang 842? A. B. C. Piliin ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay A. 842. Magaling! Panghuling bilang, paano isulat sa simbolo ang 136? A. B. C. Piliin ang iyong sagot. At ang tamang sagot ay C. 136. Magaling mga bata! Mga bata, lagi nating tatandaan ang mga bilang sa salita o number words na 11, 14 at 16 ay may gitling. Ngunit ang salitang bilang na 18 ay walang gitling dahil ang salitang 1, 4 at 6 ay nagsisimula sa patinig. Nilalagyan ito ng gitling upang mabasa ng tama. Ang salitang daan ay ginagamit kung ang sinusundang titik ay nang. Halimbawa, 100, 200, o 300. Ang salitang raan naman ay ginagamit kung sinusundan na salita ay na. Halimbawa, 400 o 900. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Mga bata, sana ay naunawaan niyong mabuti ang ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!